Nanggipospos si Abel. Pakiramdam niya naglelo ang kanyang buong katawan. Wala sina Esmeralda at Emilio. Maging si Aling Marta na kasama ng mga ito ay wala. Ang masakit, walang sino makapagturo sa kanya kung saan lumipat ang mga ito. Sinadya ni Esmeralda na huwag mag-iwan ng bakas para hindi siya matuntun. Mabigat na mabigat ang kanyang loob, parang sasabog ang kanyang dibdib. Kung alam lamang ni Esmeralda na labis-labis na ito nakagante sa pagtalikod niya nang malamang may anak pala sila. Sumisigaw ang damdaming ama niya na mayakap at mahagkan man lamang si Emilio. Ngunit ngayon, ipinagkait ni Esmeralda, maging ang masilayan niya ito na mata. Umuwi siyang nanlulumo. Pumapasok pa lamang siya sa kabahayan, sinulubong na siya ng galit ni Mr. Saavedra. Saan ka galing? Kanina pa kitang hinahanap pa. Tanong nito. May pinuntahan lamang po akong kaibigan. Katwiran niya. Bakit di ka nagpapaalam? Wala tuloy ako mautusan rito. Pasensya na po. Pasensya? Pura pasensya na nga lang kami sa inyo. Alin kung hindi lang dahil kay Cynthia. Sinarhan ni Abel ang pandinig. Nagsasawa na siya salita niya ng mga panglalait na tinatanggap sa magulang ng asawa. Paano ngayon? Late na. Kahit makabili ka ng pyesa, hindi na rin magagamit sa makina. May garment factory sina Mr. Saavedra. Malaki yun. Siya ang tagabili ng pyesa ng mga makinang ginagamit roon kapag may nasira. Siya rin ang nagkakabit at nagbubuting-ting ng mga iyon. Kilala siya ng mga mananahi at iba pang tauhan ng garment factory bilang asawa ng anak na may-ari. Ngunit hanggang doon lamang dahil hindi niya nadarama mula sa mga ito ang respetong pinagkakalob sa mga Saavedra. Wala siyang sinabi sa asawa, subalit sinalubong na agad siya nito ng paghingi ng paumanhin. Kilala mo naman sila, ikaw na lang ang umunawa. Malambing nitong sabi habang tinutulungan siya maghubad ng damit. Hindi naman ako kumibo. Sabi niyang puno ng pagdaramdam. Yun na nga, nasa hindi mo pagkibo ang lahat ng damdamin mo. Alam ko yun. Wala naman ako magagawa. Napabuntong hininga si Cynthia. Hindi naman kasi tayo makakaalis rito. Pareho tayong walang trabaho. Hindi ko naman hinihingi mo sarili tayo. Dahil ang gusto nila ay lagi kang makita. Sana lang respetuhin naman nila ako kahit konti. Hinaplos-haplos ni Cynthia ang kanyang mukha. Pinalakad ang mga kamay sa kanyang pisngi, punong tenga at batok. Kinabig ng kamay nito ang kanyang ulo at kilintalan siya ng halik sa labi. Matagal. Kung tulad ng dati, sisiilin niya ng halik ang kabiyak. Hindi nawawala ang karisma at ganda at kasariwaan ni Cynthia na aakit kahit sa pinakamalamig ng damdamin. Ngunit nakaharang ang anyo ni Esmeralda at ni Emilio sa pagitan nila. Malungkot. Nanunumbat. Bakit? Usisa ni Cynthia nang hindi si Rospende sa pananabik nito. Masama ang pakiramdam ko. Pagsasinungaling niya. Pasensya ka na. Hindi malaman ni Cynthia kung paanong asikaso ang gagawin sa kanya. Pinahiga siya matapos makapagpalit ng damit. Dinama ang noot leg niya kung mainit. Ikinuha siya ng fruit juice at mga tabletas para sa sakit ng ulo at katawan. Mahal siya ni Cynthia. Walang pasubali iyon. Ang sinasabi ng mga magulang nitong pagkahaling ng anak ay puro at tapat na pagmamahal. Hindi iyon dahil sa atraksyong dulot ng kaibahan niya sa mga kauri nito. Pag-ibig, yon ang katotohanan. Lalo siyang nakonsensya. Ginamit niya si Esmeralda, ginamit pa niya si Cynthia. Ang lahat ay dahil sa kanyang kasakiman. At bakit ang hindi? Gusto niyang maangkin si Esmeralda at papaghintayin kung kailan siya babalik sa piling nito. Ibig rin niyang yakapin ang buhay na maaaring matikman dahil kay Cynthia. Ang masakit, sa gitna ng kanyang makasariling hangarin, isang kaluluwa ang magdurusa. May isang Emilio na walang kikilaning ama at mabubuhay na napupuot sa kanya. Baka dahil nakagalitan ng daddy mo kaya biglang nagkasakit. Narinig niya ang boses ni Mrs. Saavedra sa likod ng pintong nagsisepara sa mag-ina at sa silid. Mommy, please, pakihinaan mong boses. Nagpapahinga si Abel. Masuyong pakiusap ni Cynthia sa ina. Ewan ko sa'yo, kayang-kaya kang dramahan ang asawa mo. Hindi na niya narinig ang tugon ni Cynthia. Lumabo ang mga tinig kasabay ng mga hakbang palayo. Napabuntong hininga si Abel. Napapikit ng mariin. Hindi tumigil sa paghahanap si Abel. Basta nakakita ng pagkakataon, gagawa siya ng paraan para hanapin si Esmeralda. Bagaman lagi siyang bigo, may nagtutulak sa kanya para wag sumungko. Hindi niya alam kung ano sasabihin kay Esmeralda kapag nakita ito.
Hindi rin niya alam kung ano ang ikakatwiran kay Cynthia kung malalaman ang lihim ng kanyang kahapon. Pero sige pa rin siya sa paghahanap at pagbabaka sakali. Ang tanging alam niya ay kinasasabi kang muling makita si Emilio. At parang pagkatapos noon, bahala ng bukas. Ano? Kailan ka dumating? Excited na wika ni Cynthia nang sagutin ang telepono. Talaga? Sige, sabi nitong nakangiti. Oo, more than an hour siguro. Okay? Nakakunot ang noon ni Abel nang bumaling sa kanya si Cynthia na nakaplaster pa rin ang ngiti sa labi. Si Rona ang kausap ko. Pagbabalita nito. Dumating na siya. Kailan? Excited na rin si Abel. Sa lahat ng kaibigan ng asawa, si Rona lamang ang tumanggap sa kanya ng tapat. Kagabi daw, may jet lag pa nga. Talaga? Pinapupunta nga tayo sa kanila. Wala raw kasi siyang sasakyan. Nire-request na tayo na lang daw pumunta. Ah, so maligo ka na po at magpapogi. Dahil aalis tayo ngayon din, okay? Sinabi ng boss ko eh. Kalahating oras makaraan, lula na sila ng kotse ni Cynthia. Ang babae nagmaneho nang umalis sa bahay, ngunit pinalitan siya sa manibela nang makalayo sila. Matagal rin sa state si Rona. Sabi niya habang nakatutok ang mata sa dinaraanan. 4 na taon. Kung hindi tayo nagkatuluyan, siguro doon ka rin kumuha ng masteral degree. Siguro, pero hindi naman ako nagsisisi kahit wala akong degree. Natawa siya sa pagbibiro nang nararamdaman naman niyang wala talaga itong panghinayang kahit di natapos ang dapat sana isang semestre pa nito sa kolehiyo. Nagkagulo-gulo na kasi na sila noon dahil natuklasan na ang relasyon nila at nawala sa pag-aaral ng isip at panahon ni Cynthia. Nang makasal sila, nakahiyaan nito ang magbalik na eskwela dahil huling-huli na ito sa mga aralin. Isa pa, naging excited ito sa buhay na kasama siya. Nakontento na ito sa pagmamahal sa kanya. Malapad ang ngiti ni Rona nang salubungin sila. Matagal nagyakap at nagkamustahan. Maraming pasalubong si Rona kay Cynthia. Pabango, aksesorya, make-up. May pasalubong rin itong kulong na t-shirt para sa kanya. Lalo kang gumanda. Pura ni Cynthia habang nagsasalo sila sa meriendang ipinahahanda ng balikbayan. Ganda lang ba? Hindi ba sumeksi? Pabirong tanong ni Rona. Sige na nga, gumanda at sumeksi. Iba kasi ang klima ron, nakakapagpaganda ng kutis. Ibig kong mainggit ah. Pwede naman kayo magbakasyon doon ni Abel. Ikaw pa, anong ginagawa ng pera ng mga tita? Ay nako, hinigpitan ako mula na mag-asawa. Nakakainis nga eh. Inaabutan lang ako ng allowance para akong estudyante. Samantalang noon, may sarili akong account sa bangko. May sarili pang credit card. Tinanggal lahat. Naninikis kasi. Napahiya si Abel matapos marinig ang mga hinaing ni Cynthia. Totoo man ang nilahad ni Cynthia, ang ibig labing sabihin noon ay disgustado siya ng mga biyanan at pinaghihilalaan kaya ayaw bigyan ng laya ang anak tungkol sa pananalapi. May offer nga pala ako. Pag-iiba ni Ron na sa paksa. Marahil ay naramdaman ng dalaga ang pag-aalumpihit niya. Offer? Trabaho? Tanong ni Cynthia. Oo, sinabi sa akin ng mama, malaki ang sweldo at maraming privileges. Ipoprovide pa ako ng sarili sasakyan at driver. Wow, big time! Oo nga eh, pero pinag-aaralan ko pa, kararating ko lang. Baka in a few days, titingnan ko rin kung anong counter offer ng mga applyan ko naman. Siyempre, kung saan mas maganda doon ako. Nakakainggit ka naman. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Wala, hindi naman ako nakatapos. Hindi na ako nagpatuloy nang umalis ka. Minsan nasa bahay, minsan nasa garment factory, minsan naman sa office ng daddy. Panggulo ba? Natawa si Rona. Kung ako ikaw, wala ka rin ang ginagawa, tapusin mo na yung course mo. Ilang units na lang naman. Kung ayaw mo magtrabaho, at least magpurso ka ng masteral degree para hindi mabakante yung utak mo. Pupurol yan kapag hindi na ihahasa. Malilibang ka na, may mapapakinabangan ka pa. Later, kapag gusto mong magtrabaho o tumulong sa negosyo ninyo, mas magiging confident ka dahil backup ka ng mga natutunan. Hindi ko may boss si Cynthia, ngunit sa anyo ay parang nililimi ang suhestyon ng kaibigan. Ikaw, Abel, kamusta ka na? Baling ng dalaga sa kanya. Okay lang, matipid niyang sagot. Matagal na rin naman kayo pero wala pa ring baby. Anito. Ayoko, sabad agad ni Cynthia.
madidisporma ang katawan ko. Natawa si Rona. Bakit ka pa nag-asawa kung ayaw mo pala magkaanak? Tanong ng babae. Si Abel lang naman ang gusto ko, pero ang baby ayoko. Hindi ako mahilig sa bata, tsaka ang bata ko pa para malosyang. Tila sibat na naalala ni Abel kung paano mag-isang nilalang ni Esmeralda ang pagiging ama at ina kay Emilio. Nakaramdam siya ng paghanga at pagmamalaki sa dating nobya. Samantala, may nabuksan kay Cynthia ang suwestyon ni Rona na magbalik universidad ito. Sometimes, nabobore na rin ako. Nagiging rutinaryo kasi ang buhay natin. Reklamo nito ng gabing iyon na magkatabi silang nakahiga sa kama. Ikaw, ano ba ang gusto mo? O sisa ni Abel. Hindi kumibo ang babae, parang nag-iisip. Tama naman si Rona, natapusin mong course mo. Kahit ako naman, yun ang suwestyon ko doon sa'yo. Ikaw lang ang ayaw mag-aral. Paano nga kasi? Nakatamaran ko na. Tsaka huli na ako. Graduate na lahat ng mga kabarkada ko. Pero ngayon, tipong exciting magbalik eskwela. Naiinggit si Cynthia kay Rona. Yun ang dama niya. Siyempre, hindi aaminin ng asawa pero malakas ang kutob niya. Malayo nang narating ni Rona. Naiwan si Cynthia na wala nangyari sa buhay nito sa nakaraang lampas 4 na taon. Gusto nitong habulin ang kapalaran ni Rona kahit malayo ang mahabol iyon. Natuwa ang mag-asawang sa Avedra nang ipaalam ni Cynthia na ibig mag-aral uli. Full support talaga ang mga ito. Sumandaling nalimutan ng mga ito ang pagkainis kay Abel. Napokus ang atensyon ng mga ito sa interes ng bunso. Bakit naman hindi matutuwa ang mag-asawa? Sa 3 anak, si Cynthia lamang ang bukod tanging hindi nakatapos at maaga pang mag-asawa. Ang 2 pang kapatid nito, kapwa matatag na sa sarili-sariling negosyo. Ang Kuya Arnold nito, may imprenta. Ang Ate Veronica naman nito, may sariling bake shop na kung ilan na rin ang sangay sa Metro Manila. Tanging si Cynthia ang naiwang kinakandili ng ama at ina. May pangako naman sa kanyang asawa sakaling makatapos na ito. Kapag nakapagsasarili na ako, pag-aaralin din kita, Abel. Ayokong hilingin sa mami yun para wala tayong utang na loob kung sakali. Total ako naman ng asawa mo, kaya hindi nakakahiya kung ako ang tutustos sa iyo. Ibang klase talaga si Cynthia. Buhos kong magmahal. Hindi ang sarili lamang ang iniisip kundi maging ang kalagayan ni Abel at damdamin. Hindi man niya balak mag-aral dahil pakiramdam niya ay hindi na para sa kanyang libro at ballpen. Natawa pa rin si Abel sa balak ng babae. Ang gusto sana niya ay magkaroon din ng sariling negosyo, kahit isang maliit na automotive shop lamang. Patuloy ang pagdami ng sasakyan at hindi matatapos ang pangangailangan sa automotive shop, kaya lamang ay puhunan ng kailangan niya. At kung hihintayin niya na magkaroon din ng puhunan, sa galing sa magaling na biyanang iyon, ay parang puputi muna ang buhok niya. Samantala, masaya si Cynthia sa binalikang daigdig. Marami itong kwento tuwing manggagaling sa eskwela. Isineshare sa kanya nito ang karanasan sa buong maghapon. Ang excitement nito at kaba sa bawat subject, ang character traits ng mga professor nito, ang mga bagong kaibigan at kaklase, ang atmosfera ng campus kumpara sa dati, at marami pang kung ano-ano. Isa lamang ang ibig sabihin noon. Masaya si Cynthia at ibig nitong isama siya sa emosyong iyon. Hindi niya nadama minsan man na dahil pumapasok ng muli ang asawa ay hindi na ito interesado sa kanya. Gayon pa rin ito kalambing. Lagi itong nakayakap sa kanya. Lagi itong nananabik sa kanya. Ayaw nitong pumayag kung hindi siyang susundo rito tuwing hapong uwian. Lagi siyang ipinakikilala at pinagmamalaki niya sa bagong kakilala. Walang hang-up si Cynthia na isang hamak na tulad niya ang inibig nito. Minsan naisip ni Abel, siya ang hindi pa rin makaangkop kahit lumipas na ang maraming panahon. Dahil araw-araw na nasa eskwela si Cynthia, nagkaroon siya ng dagdag na oras para maghanap kina Esmeralda at Emilio. Nang magkataong ng ibang bansa muli ang mag-asawang sa Avedra, ikinatuwa ni Abel ang kalayaang makakilos siya ng libre. Kung saan-saan siya nakarating. Kung kani-kanina siya nagtanong. Hindi siya nasiraan ng loob. Naniniwala siyang isang umaga ay matatagpuan niya ang dalawa. Kapag nakakita siya ng babaeng may tulak na kariton, umaalo ng puso niya. Sino makapagsasabi? Maaring si Esmeralda iyon. Bagaman at alam niyang ginamit ni Esmeralda ang perang ibinigay ni Cynthia para umangat ang buhay nito, nabubuhay ang pag-asa niyang masisilayan muli ito kapag nakakakita ng kariton. Hindi lamang iyon,
Kapag nakakakita siya ng batang lalaking may 5 taon ng edad, binubundol ng pananabik ang dibdib ni Abel. Umaasa siya at nagbabaka sakali na ihatid mula sa kanya ng kapalaran na mag-ina. Tulad ng umagang iyon, matapos niyang ihatid sa universidad si Cynthia, isang batang lalaki ang nakita niyang mabilis na tumatakbo palapit sa mga sasakyan at iwinawagayway ang ipinagbibiling dyaryo. Hindi man niya inaasahang posibleng maging si Emilio iyon, ay bakit natataranta ang puso niya sa pagsino sa musmos. Hindi pa niya talaga alam kung ano ang nangyari kay Esmeralda at nakarating ito ng Maynila. Hinanap ba siya nito? Gaya ba ng akala niya ay tinakwil ito ng mga magulang nang matuklas ang dinadala sa sinapupunan ng kanyang binhi? Ano ang nangyari sa pagitan ng mga taong wala siya sa buhay ni Esmeralda? Anong uri ng pagtitiis ang dinanas ito sa pag-ako ng tungkuling dapat ay sa balikat niya nakaatang? Marami siyang tanong na nais sana niyang marinig mula sa labi ni Esmeralda ang kasagutan. Kaso lamang, ayaw na siyang bigyan ng pagkakataon ni Esmeralda na marinig. Ibig rin sana niyang ikwento rito ang hirap na dinaanan. Ibig niyang ikwento ang mga araw na walang naman ang kanyang sikmura. Ibig niyang malaman Esmeralda na pagdating pa lamang niya sa Maynila, nabiktima na siya ng masasamang elemento ng lungsod. Ang ilang piraso ng salaping baon niya ay hinold up at muntik pa siyang patayin dahil sa pagtatanggol niya sa ilang pirasong perang papel. May naawa sa kanya, pagyaman siya at pinagaling. Isinama siya sa pagkakargador sa palengke. Hindi iyon ang buhay na ninais niyang tahakin sa lungsod, ngunit maramot ang pagkakataon. Nabuhay siyang kung saan-saan napadpad, walang matulugan, hindi nagpapalit ng damit, hindi nagsasipilyo, gayon kamiserable. Ang may pagmamalaki lamang niya ay hindi siya sumuko. Nangako siyang hindi babalik ng San Lorenzo na isang bigo. Hindi siya babalik hanggang hindi niya nakakamit ang tagumpay. Hindi man niya may pagmamalaking ganap siyang nagtagumpay dahil nasa ilalim siya ng anino ng mga Saavedra. Hindi rin naman siya ganap na bigo. Naniniwala siyang makakamit pa rin ang pangarap na marahil ay naghihintay ng tamang oras. Abot kamay na niya ang lahat. Ipahanda mong rest house. Doon titira mga antisiliga mo. Iyon ang instruksyon ni Mrs. Saavedra kay Abel bago bumalik ang mga ito mula sa Australia. Bunsong kapatid ng matandang babae ang tinutukoy ni Auntie Celia. Immigrant na sa Australia si Auntie Celia at mabibilang na sa daliri kung ilang beses itong umuwi ng Pilipinas. Tulad ng mga biyanan, mababa ang pagtingin sa kanya ng mga kaanak nito, kaya hanggang maaari ay ayaw sana niyang makasama. Dangan nga lamang, paano ba siya tatanggi? Hindi lamang niya makakasama ang mga ito, paglilingkuran pa niya. Tila siya isang pangkaraniwang katiwala na gumagalaw ayon sa utos ng amo. Paano? Hindi kita masusundo at may ahatid. Ani Abel kay Cynthia nang paalis na siya patungong Pangasinan. Mag-iingat ka, bili ng babae. Ikaw ang mag-ingat, sabi niya. Mag-iisa ka. Okay lang ako, huwag mo akong intindihin. Babalik na lamang siguro ako kasabay nila. Matagal din ang 2 weeks. Gumiti siya. Kung natatagalan si Cynthia ng 2 linggong hindi siya kasama, mas natatagalan siya dahil makakasama naman niya ang parientes nito. Isang matagal na halik ang ipinabaon sa kanyang asawa bago siya lumula ng taxing maghahatid sa kanya sa terminal sa bus papuntang Pangasinan. Sa San Fabian naroon ang pribadong beach house ng mga Saavedra. May katiwalang nagmiminti na noon. Alam niyang bahagi ng pangmamaliit ng biyanan ang pag-uutos sa kanya para masilbihang mabuti ang mga kaanak. Gaya nga ng kanyang inaasahan, may nasabi pa rin ang mga biyanan sa kanya. Hindi ba sabi ko ay mag-anak ni Celia ang darating? Bakit hindi napalitan ng pambabaeng bedding sang kama? Alam mo namang parehong babae ang mga anak niya. Sumbat ni Mrs. Saavedra nang bisitahin ng bawat silid ng 4 na kwarto ng rest house. Nagtatatak pa ang matanda. Pinili naman niya ang magsara ng labi, ibig mang mga tuwiran. Para sa kanya ay walang kaibahan kung anumang kulay ang gamiting beddings. Mahihigan pa rin naman yun. Pinintasan na rin ng biyanan, maging pagkakalinis ng bangkang gagamitin at pamamasyal sa tubig. Para bang may mahanap lamang na buta sa kanya ay kung ano-anong walang kwentang mga bagay ang nakikita ng mga ito. Bagaman at hindi siya naghahanap ng espesyal na trato, sa ubod ng isip ay naroon ng pagingit-ngit dahil tila iyong ordinaryong tauhan siya kung utusan at sigawan ng mag-asawa sa harap ng mga panauhin. Ano, Abel? Sinabi mo ba kay Juan na maaga kayong mamimili ng isda? Baka pagising namin bukas wala pa kayo. Wika ni Mrs. Saavedra.
Nang gabing maghapunan ang mga ito at nagkakape sa terasa ng bahay bakasyunan. Sinabi ko po. Marahan niyang sagot. At siya nga pala, pumili ka ng magandang klase ng uling. Oho, gustong mamangka ng mga pinsan ni Cynthia bukas. Pagkagaling niyang mamili maligo ka agad at gustong sa iyo mapagsagwa ng dalaga. Tumango siya. Sige, kumain ka na. Kumain siya kasabay ng katiwalang si Mang Juan at asawa nitong si Aling Carmen. Masasabing nakakain naman niya kung ano nakakain ng mga biyanan. Ang kaibahan lamang ay tira iyon ng mga ito. Hanggang hindi tulog ang mga biyanan, wala siyang karapatang magpahinga. At bago naman gumising, kailangan matagal ng mulat ang mga mata niya. Sa lahat ng iyon, tanging sa buntong hininga lamang niya na idaraan ang piping paghihimagsik. Huwag kayong magalaw, baka madisgrasya tayo. Paalala ni Abel kina Sheila at Dominic. Naghaharutan na magkapatid habang lula ng bangka. Parang walang narinig ang mga teenager. Nagpatuloy ang mga ito sa pagkukulitan. Nahirapang balansehin ni Abel ang bangka nang biglang maghampasan ng dalawa. Gumewang iyon. Nagpanik sina Sheila at Dominic. Huwag kayong magalaw! Sigaw niya na halos kasabay ng pagtatapos ng sinasabi ay tuluyang tumagilid na ang bangka. Sa sumunod na sandali, pare-pareho silang bumagsak sa tubig. Siya ang napagbunto na ng sisi ng lahat. Muntik mo nang mapatay ang mga anak ko. Halos maiyak na sambat ni Auntie Celia habang dinuduro siya. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan? Hindi ko naman po sinadya. Sila kasi. Katwiran niya. Ah, ganun. Ang mga pamangkin ko pa ang may kasalanan. Ikaw may hawak ng sagwan, hindi ba? Ikaw ang nakakabisado ng bangka. Hindi mo pa amining tonto ka talaga. Nanggagalaite si Mrs. Avedra. Kasi naman, kayo na lamang sana niyong pinasamahan. Mas mapagkakatiwalaan iyon. Sabad ni Mr. Saavedra na formal ang anyo. Basta, ayoko na rito. Sambit ni Auntie Celia. Baka bad omen na yan na masamang mangyayari. Ibig niyang matawa. Matagal na sa ibang bansa ang babae, ngunit lumalabas na mapaniwalain pa rin ito sa mga pamahiin. Napabalik nang wala sa oras ang grupo sa Maynila. Lula ng mga ito ng van na naghatid sa mga ito roon. May espasyo pa para sa kanya subalit inaasahan na niyang hindi siya aanyayahan. Nag-bus siya para makauwi. Habang lula ng pampasaherong bus, kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Kung bakit kailangan tiisin niya ang lahat. Kung bakit ayaw niyang takasan ng pang-api at pangyayakapak sa kanya ng pagkatao. Kung bakit hindi na lamang siya mag-disappear at umalis. Subalit sa ubod ng puso niya, nararamdaman naming nagsasabi na huwag siyang susuko. O mas tamang hindi niya kayang iwan ang sistema niya, ang kaginhawaang nakakamit sa pagkakasabit sa buhay ng mga Saavedra. Magandang bahay, masarap na mga pagkain, malambot na kama, matinong mga damit, at higit sa lahat ay nais niyang panghawakan ng pagkakataon sa darating na panahon, mawawala rin ang dalawang matanda. Sa gayon, saka na lamang niya tatamasahin ng ganap ang masarap na buhay na kanyang pangarap. Pansamantala, kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang lunukin ng pride at kailangan harapin ang buhay na niyayapakan ng pagkatao. Matagal pa ba yan? Tanong ni Abel kay Cynthia. Mauna ka nang matulog. Anang babae na nakatutok ang mata sa sinasagotang aralin. Araw-araw na lang yan eh. Magbi-midterms na kasi. Kaya nababaliwala na ako. Ganon? Bakit ba ang init ng ulo mo? Hindi mainit ang ulo ko. Sinasabi ko lang kung anong gusto kong sabihin. Mahirap naman na hindi ako makapagsalita sa magulang mo. Pati sa'yo, tatameme rin ako. May problema na naman, no? Wala. Ano na naman ang nangyari? May magagawa ka ba kung meron? Abel, sige na. Baka makagalitan ka ng professor mo kapag hindi mo natapos iyan. Tinapos niyang pakipag-usap sa pagtatakip ng unan sa mukha. Nitong nakaraang mga araw, napapansin ni Abel na wala ng panahon sa kanya si Cynthia. Marami itong dahilan. Quizzes, assignments, project, reaction paper. Pakiramdam niya ay gumagawa ito ng maraming dahilan para makaiwas lamang sa kanya. Parang ipinamumukha nito sa kanya, unti-unti, na iba na ito sa kanya. Nagbabago na si Cynthia at natatakot siya. Si Cynthia lamang ang tanging kawing niya para matiis sa mga hirap ng loob na binabato ng mga magulang nito. Kaya namamahay ang takot sa kanyang dibdib. Marami na siyang isinakripisyo para mabaliwala ang lahat. Buhay niya, si Esmeralda, si Emilio. Manapa, naramdaman ni Cynthia ang nararamdaman niya.
Nang matapos ang midterm examinations nito, nagaya itong mag-date sila. Nagsina sila at kumain sa labas. Araw ng Sabado ay may imbitasyon nito sa isang birthday party. Isinama siya. Nagulat pa nga siya nang malamang swimming party iyon. Walang binanggit si Cynthia. Bagaman nakahanda ito. May dala itong bagong sa nakalagay ang swimwear nilang dalawa. Marunong siyang lumangoy. Bakit hindi? May katawan naman siyang pwedeng ipang-display. Kaso lamang ay hindi niya grupo ang mga panauhin doon. Kabilang siya pero hindi kabilang. Yung naroon siya pero walang gusto makipag-usap sa kanya. Hindi naman kanya ang buong atensyon ni Cynthia dahil marami ang kumakausap dito. Kahit ilang taon na rin naman silang kasal, namintina ng babae ang magandang hubog ng katawan. Nakakaakit pa rin ito. Nakapagpapalingon hindi lamang ng iisang beses. At kung paano napaiikutan si Cynthia ng mga lalaki at babaeng naroon, nasa isang tabi si Abel at tagbumukmok. Kung maaari nga lamang maglaho niya sa pagtitipong iyon. Nasundan ang gayong sitwasyon sa ilan pang pagkakataong kasama siya ni Cynthia. Na-out of place siya at nasasaktan siya. Yun ang dahilan kung bakit nagpapaiwan siya sa kotse sakaling may pupuntahan si Cynthia. Doon na lamang siya naghihintay. Kahit anong pilit ng babae ayaw niyang sumama rito. Sa gayong mga pagkakataon, pumapasok sa isip niya si Esmeralda. Kung sila marahil ni Esmeralda, hindi siya mag-aalangan. Hindi siya maaasiwa. Magkatumba ang mundo nila ni Esmeralda. Hindi niya kailangan tumingala at magkanditiyad para pumantay rito. Pero hindi si Esmeralda ang kasama niya. Si Cynthia ang kapiling niya. Si Cynthia na bumaba sa pedestal nitong tuntungan para maabot siya. Dangan nga lamang at kahit kailan, matingkad ang katotohanang hindi sila maaaring magkapantay. Nagbabago ka, sumbat ni Abel kay Cynthia. Isang gabing magkatabi na sila sa kama. Ikaw rin, bulalas nito. Napatingin siya sa katabi. Sa kisame nakatitig ang asawa. Pormal ang anyo nito. Hindi ko inaalis sa iyo na ma-insecure, Abel. Inaasahan ko na iyon. Ang pangako ko naman sa sarili ko, patutunayan kong wala kang dapat ikapangamba sa relasyon natin. Pero sa nakikita ko, itinutulak mo ko palayo dahil sa insecurity mo. Gumagawa ka ng dahilan para makalusot. Ang alam ko, hindi ako nagkukulang, Cynthia. Sinisikap kong maging katulad ng dati ang lahat. Ikaw ang nanlalamig. Ako pa ngayon? Dati, sinasamahan mo ko kahit saan. Halos ayaw mong mawala ako sa paningin mo. Ngayon ako kontento ka na matulog sa kotse sa paghihintay. Huwag lamang ako makasama. Sumbat ni Cynthia. Dahil nababaliwala ako kapag nariyan ang mga kaibigan mo. Isasama ba kita kung ganun ang gusto ko? Maya-maya, sumanib sa kanila ang katahimikan. Ngayon si Abel naglilimi kung si Cynthia nga ba ang nagbago o siya mismo. May katotohanan kasi ang akusasyon nito. Baka interpretasyon lamang niyang binabaliwala siya nito dahil siya mismo ang nangmamaliit sa kanyang sarili. Hayaan mo, hindi na kita isasama sa sunod kong mga lakad. Wika na Cynthia sa tinig ng walang emosyon. At hindi mo na rin ako kailangang ihatid at sunduin. I can take care of myself. Nanlamig si Abel. Kilala niya ang ugali ng babae. Kapag masama ang loob nito, walang maaaring makapagpaamo. Ginagawa nito ang binitiwang salita. Lihim niyang napakinggan ang pag-uusap. Hindi niya intensyon ngunit pagkakataon na nagdala sa mga paa niya sa may library. Nakaawang ng kaunti ang pinto niyon, kaya dinig na rin niya ang usapan sa loob. Moderno na ang panahon ngayon, Cynthia. The mere fact na naipilit mo sa aming magpakasal ka kay Abel, manifestasyong matatanggap namin sakali maghiwalay kayo. Anang tinig ni Mrs. Saavedra. Maganda ang bukas na naghihintay sa iyo, anak. You can go to the States. Pwedeng doon ka magtrabaho. Pwedeng doon ka magsimula muli. Panghihikayat ni Mr. Saavedra. And who knows, baka doon makita ang lalaking talagang para sa iyo. Narinig ni Abel na nagsasalita si Cynthia. Subalit malabo ang dating sa kanyang pandinig. Marahan siyang lumayo. Tinungo niya ang kwarto nilang mag-asawa. Nang mailipat ang pinto ay napasandal doon pagkatapos. Iginala niya ang mata sa kabuuan ng silid. Tila siya nauupos na kandilang napaupo sa lapag. Malaking dagok sa kanya ang natuklasan. Dahil paano na siya kung mawawala si Cynthia? Natakot ako, Admin Pinoy. Malaking takot. Alam kong gagawin ng mga binan ko. Ang lahat hiwalayan lamang ako ni Cynthia. Matagal na nila akong hinahanapan ng butas. At iya kung wala silang palalampasing pagkakataon. Mapaglayo lamang kami ng asawa ko. Sa takbo ng mga pangyayari,
Lalo pa nga natutuliro ako sa insekuridad at mga pangamba. Alam kong naiirita rin sa akin si Cynthia. Kung bakit kasi kahit pinaglaban ko, naroon ang insekuridad na dala marahil ng katotohanang yun lamang aking magagawa, ang ma-insecure. Lalong lumalaki si Cynthia at bawat araw, naroon ang posibilidad na mawala siya sa akin. At hindi ko kaya iyon. Tama, mahal ko si Esmeralda. Pero kailangan ko ring aminin na ayokong mawala si Cynthia sa aking buhay. Sakim ako, alam ko yun. Pero kapag ang puso at ambisyon ang nakataya, hindi pala maiiwasang maging sakim. Yun ako, Admin Pinoy. Isang lalaking posibleng mahalin at posible ring isumpa. Hindi makontento ang aking puso sa mga bagay na hawak ko sa palad. Laging naroon ang paghahangad, nakamtin ko pa rin ang iba. Hindi ako nagkaroon ng kakontentuhan. Siguro dala na rin marahil yun ang katotohanan si Esmeralda naman talaga ang mahal ko. Kahit si Cynthia nagbibigay daan sa aking pangarap. Pero bakit nga kaya ganoon? Bakit di ko maramdaman ang ganap na ligaya? Ano ang gagawin ni Abel ngayong may posibilidad na mawala sa kanya si Cynthia at ang buhay na pinapangarap niya? Mahanap pa kaya niya si Esmeralda at ang anak niyang si Emilio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.